Ang ginawang paalala ni Presidential Chief Legal Counsel Juan Ponce Enrile hinggil to sa ilulunsad umanong Zero Remittance Week ng mga OFWs bilang protesta sa pagsuko ng bansa kay dating Pangulong Duterte sa ICC. Una nang umapila si Enrile na pag-aralan munang mabuti ang gagawing hakbang ng mga overseas Filipino workers. Eden Santos sa balita. Umani ng kaliwat kanang batikos si dating Senate President at Presidential Chief Legal Counsel Juan Ponce Enrile. Yan ay matapos mag-post sa kanyang FB account si Enrile at pinaalalahanan ang sinumang nagpayo sa mga OFW na suspindihin ang pagpapadala nila ng pera sa Pilipinas. Inihayag nitong Lunes ng mga OFW sa iba't ibang bansa sa Europa ang 1-week zero remittance simula sa March 28 hanggang April 4 bilang protesta sa ginawang pagsuko ng Marcos administration kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Sinabi ni Enrile na kung ang ganitong payo ay susundin ng ilang OFW ay baka gumanti ang Kongreso at kanselahin o suspindihin ang mga pribilehyo sa buwis ng mga OFW na susunod sa payo. Inihalimbawa nito ang income tax ng mga OFW na libre. Hindi rin sila nagbabayad ng travel taxes, airport fees, exempted din ang mga OFW mula sa mga documentary stamp tax sa kanilang mga remittance at sa pag-file ng income tax returns. Bukod dito, kailangan din anya nilang magkaroon ng mga passport para makapagtrabaho bilang OFW na pribilehyong ipinagkaloob sa kanila ng Kongreso sa pamagitan ng mga batas na pinagtibay ng mga mambabatas. Umapila ito sa mga OFW na pag-aralang mabuti ang payo sa kanila. Inamin naman ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na wala silang natatanggap na impormasyon kung sino ang nag-uudyok sa mga OFW. Gayunman, nakarating na anya sa kaalaman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang plano ng mga OFW. Nalaman na po ito, especially at nagbigay na nga rin po ng mensahe ang ating Presidential Chief Legal Counsel. Sabi ko nga po kanina ay wala pa po tayong ginagawang anumang legal na aksyon dahil alam po natin ang OFWs po ay mayroon silang sariling pag-aanalisa sa mga pangyayari. Pero dismayado ang karamihan sa mga nagkomento sa post ni Enrile dahil sa halip na solusyonan ang problema ay nagbabala ito sa posibleng ganti ng Kongreso sa ilulunsad na zero remittance. Iginiit ng mga nagkomento na karapatan ng mga OFW kung suspindihin ng isang linggo o buwan ang suporta sa kanilang pamilya. Idiniin din ng mga ito na walang nagpayo sa kanila ukol sa zero remittance. Batay sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, umabot sa record high na 38.34 billion US dollars ang remittances ng mga OFW na ipinadala sa Pilipinas noong 2024. Mas mataas ng 3% mula sa 37.21 billion US dollars noong 2023. Kaya nga sabi po natin, mas maganda po sa lahat ng mga OFWs, hindi po tayo kalaban. Magkakakampi po tayo, pare-pareho po tayo mga Filipino. Siguro magmasid lamang sila at iwasan na maniwala sa mga fake news dahil kung sila po ay mauudyukan man mga ganitong klaseng panawagan at pagsasagawa ng mga activities laban sa gobyerno, hindi lamang po ang gobyerno ang maapektuhan, kundi mismo ang kanilang pamilya. Eden Santos para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat.